Muling naging sentro ng usap-usapan ang DJ at influencer na si Jelly Au matapos siyang makipagpalitan ng matitinding pahayag sa kanyang mga kapatid. Umikot ang alitan sa isyu ng pera, tulong sa pamilya at kontrobersya sa kanyang relasyon kay Jam Ignacio na nagbigay linaw sa iba't ibang panig ng kanilang hidwaan. The Philippine Showbiz List presents detalye ng away ni Jelly Au sa kanyang mga kapatid at ng isyu sa pera at relasyon kay Jam Ignacio. Jo Au opens about her feud with Jelly Au. Naging usap-usapan online ang patut sa dahan ng magkapatid na Jelly at Jo Au na nauwi sa paglalabas ng sama ng loob sa social media dahil sa isyu ng pera at pamilya, kung saan napapagitna ang kanilang ina. Nadawit din ang umano'y pakikipagbalikan ni Jelly kay Jam Ignacio matapos ang kontrobersyal na grand bugbugan. Nagsimula ang panibagong tensyon nang mag-post si Jo ng screenshot ng My Day ni Jelly na may pasaring tungkol sa perang ibinigay sa kanilang ina. Para kay Jo, siya ang pinatatamaan kaya't iginiit niyang matagal na silang nananahimik kahit umano'y sinisiraan na sila. Ayon pa sa kanya, kaya niyang ilahad ang buong kwento pero pinipili niyang magtimpi. Ibinunyag din ni Jo na pinayagan lang nilang pumunta ang kanilang ina kay Jelly dahil sa kagustuhan nito. At nilinaw ang isyu sa gastusin sa operasyon, kung saan 10,000 pesos lang umano ang naitulong ni Jelly. Binanggit din niya ang stress na naranasan ng kanilang ina dahil sa mga nangyari. Sa kabila nito, nanawagan si Jo na huwag nang idamay ang kanilang mga magulang sa alitan. Jelly's younger brother reveals her ongoing relationship with Jam Ignacio. Sa comment section, diretsahang inakusahan ng bunsong kapatid si Jelly na patuloy pa rin umano ang relasyon nito kay Jam sa kabila ng nakaraang kontrobersya at pananakit. Matatanda ang naghiwalay ang dalawa matapos ang insidente ng pambubugbog noong February 2025 at may espekulasyong nagkabalikan sila noong December, bagamat hindi ito kinukumpirma ni Jelly. Ipinahayag ng kapatid ang matinding galit at pagkadismaya, lalo't si Jelly mismo umano ang nagsabing nahihirapan na siya sa relasyon. Aniya, si Jelly pa raw ang kumakayod sa pamamagitan ng live selling habang wala umanong ginagawa si Jam. Ibinunyag din niya ang umano'y selos, masasakit na paratang at mas mabigat ang aligasyong naulit pa ang pananakit, kabilang ang insidente raw sa Japan. Dahil dito, tinawag niya si Jam na baboy at bastos at inakusahan pa itong nagdadala umano ng ibang babae sa bahay ni Jelly. Ibinunyag ng bunsong kapatid ni Jelly na matagal na umano niyang kinu-question ang lifestyle at mga desisyon nito, lalo na sa pagkikipagrelasyon, na aniya'y paulit-ulit umanong nauuwi sa toxic na sitwasyon. Inakusahan pa niya si Jelly na nasasangkot sa iba't ibang uri ng relasyon, kabilang na umano ang may asawa at mga nasa gobyerno, na itinuturing daw nitong simbolo ng status. Para sa kanya, ito ang ugat ng kawalan ng kapayapaan at sunod-sunod na issue sa buhay ni Jelly. Iginiit niyang hindi pa dalos-dalos ang kanilang pagsasalita. Matagal na raw silang nanahimik sa kabila ng umano'y paninira laban sa kanila. Napilitan lang daw silang magsalita upang pigilan si Jelly, lalo na't 36 years old na ito at dapat ay mas responsable. Dagdag pa niya, malayo raw ang tunay na ugali nito kumpara sa ipinapakita sa social media. Samantala, pinili naman ni John na pakalmahin ang sitwasyon at linawin na lamang ang kanilang panig sa halip na palalain pa ang hidwaan. Nilinaw rin niya na hindi ito biro o April Fool's prank. Ngunit dahil sa respeto kay Jelly at sa kanilang ina, may mga detalye pa rin siyang piniling hindi ibunyag. Jelly fires back at Sister Jo. Sa Facebook post ni Jelly noong April 2, iginiit niyang pera at financial issues ang ugat ng alitan nila ni Jo. Inakusahan niya ang kapatid na gumagawa umano ng kwento para makuha ang simpatya ng publiko at palabasin siyang masama. Questionable rin para sa kanya ang gastusin sa gamutan ng kanilang ina, partikular na tinawag na laser procedure na anyay scan lang naman. At mabigat pa, sinabi niyang nadadamay umano ang kanilang ina sa pagsisinungaling. Binigyang diin ni Jelly ang kanyang matagal na sakripisyo bilang breadwinner, mula sa pag-aaral hanggang sa pagtulong sa tuition at pangangailangan ng pamilya. Inilahad din niya ang umano'y pagkakadawit ng kanyang mga kapatid sa isang scammer na aniyay naging sanhi ng hidwaan at hindi niya responsibilidad. Pinabulaanan din niya ang pahayag na maliit lang ang ambag niya sa kanilang ina at iginiit na hindi dapat sinusumbat ang tulong. Aniya, siya ang mas malaki ang naitulong sa gastusin tulad ng gamot at allowance. Sa hiwalay na post, pinatamaan niya si Jo, sinabing kusang tinamaan ito at inatake pa ang pagiging ina nito. Iginigiit na siya pa ang tumutulong sa anak ni Jo at kino-question kung saan napunta ang perang para sa medical procedures. Jelly calls out her younger brother.
Binanatan ni Jelly ang kanyang bunsong kapatid matapos nitong murahin siya sa umano'y mensahe kung saan tinawag siyang pokpok at makati. Iginiit niyang wala siyang ginawang masama upang tratuhin ng ganon. At binatikos ang kapatid sa kawalang respeto sa kabila ng kanyang mga sakripisyo, kabilang ang pagsuporta sa pag-aaral nito kahit paulit-ulit magpalit ng kurso. Aniya pakiramdam niya ay ginagawa lang siyang ATM ng pamilya at nais niyang mapanagot ang kapatid, maging sa aspeto ng relihiyon. Gayunpaman, nilinaw niyang maayos na ang relasyon niya sa isa pa nilang kapatid na humingi na ng tawad. Sa huling pahayag, ibinuhos ni Jelly ang matinding sama ng loob, lalo na kay Joe. Aniya, kalahati ng buhay niya ay inialay sa pamilya, mula sa pagiging working student, pagsasayaw para kumita, hanggang sa pag-aalaga sa kanilang ama hanggang sa pagpanaw nito. Sa kabila nito, wala raw siyang natanggap na malasakit mula sa mga kapatid at patuloy pang nakakaranas ng panghuhusga. Diin niya, hindi siya robot o ATM at normal lang na mapagod at masaktan matapos ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Samantala, walang binanggit si Jelly tungkol sa sinasabing pagbabalikan nila ni Jam, pati na ang aligasyong sinaktan siya muli nito. Kaugnay nito, ayon sa ulat ng PepPH, sinagot ni Jam ang tungkol sa di umano'y pagbabalikan nila ni Jelly at sa aligasyong pananakit nito. Ayon sa kanya, hindi totoo ang mga paratang na sinaktan niya si Jelly. Iginiit ni Jam na nakipag-ugnayan na ang kanyang abogado sa pamilya ni Jelly at handa siyang maghain ng kaso kung kinakailangan. Binanggit niya rin na hindi na siya papayag na maapektuhan o mamanipulate sa ganitong paraan ng kapatid ni Jelly. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!